Ngayon ho, mga kababayan, eto, napapansin na ho ng ating bayang Pilipinas, no? Si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa ho, mga bossing, kasi pag tumakbo kang senador, kumbaga, mamamayang Pilipino ang una mong trabaho. Senador ka ng mamamayang Pilipino. Gagawa kayo ng batas para sa mamamayang Pilipino, no? Na makatutulong lalo na sa protekta sa ating mga kababayan at kung ano-ano pang mga batas na mas papagandahin po ang ating mga rules and regulation dito sa loob ng ating bansa. Ngayon no, parang iba ang pansin kay Bato de la Rosa, no? Lalo na yung mga DDS, lalo na po yung mga PDP. Noong March 11, si Bato de la Rosa Bato files petition to block Rodi Duterte's arrest. No? Senator de la Rosa and former President Rodrigo Duterte, through their lawyers, Attorney Israelito Torion, have asked the Supreme Court to stop what they claim is Duterte's illegal arrest. Ngayon naman eto naman, pinipigilan naman po ni Bato de la Rosa na mahinto po yung impeachment trial ni Inday Sara Duterte. Nakalimutan ba ni Bato de la Rosa na siya ay senador ng bayan at hindi lang para sa mga Duterte? Meron pa hong iba, mga boss. Yung kanyang mga pahiring-hiring na walang kwenta na nag-aaksaya ng pera ng bayan. Di po ba? Hindi, maghihiring tayo. No? Ihihiring natin itong pideyalik. Kasi may butas ng puncher ito. Sabi ni Wisely, 12, Mateo 12. May butas ng puncher ito Kaya kailangan ihiring natin to. Pag-usapan natin ito. Kung sino-sino ho ang pinatawag ni Bato de la Rosa. Pati po yung mga nananahimik na mga negosyante ipinatawag. Pati po yung si alias Picoy ipinatawag. Lahat na! Di ba? Ano po ang nangyari doon? Ano po ang napala ng bayang Pilipinas doon? Di wala. Napakain lang ng masarap si Picoy. Di ba? Wala akong napala ang sambayan ng Pilipino doon. Bakit to? Ano ang tingin ng mamamayang Pilipino doon sa hearing na yon? Gustong sirain ang Pangulong Bongbong Marcos at ang asawa niya na si First Lady Lisa Marcos. May nangyari ba? Wala. Kung sino-sino po, pati po yung Indiano na negosyante idinamay para lang po umakyat, mag-ladder papunta doon kay Pangulong Bongbong Marcos. No? Para saan? Pag nasira, pag napabagsak ang Pangulong Bongbong Marcos, syempre babalik po ang mga Duterte at magiging presidente si Inday Sara Duterte. Yan naman po yung mga ginagawa ni Bato de la Rosa na halatang halata ho, mga bossing, ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Nagiging senador na lang po ng mga Duterte. Hindi kasi may mga bumoboto pa din mga utu-utu Di po ba? Sabi ni Rosana Edu Giron, pakisagot po kung saan ang Senado. Salamat po, sabi ni Rosana Edu Giron. Pupunta din po ba kayo? No, wag kayong magdadala ng padlock ha. Oy! Ito naman, impeachment ni Inday Sara Duterte. Numero 1 din siya na pumipigil. Siya pa yung gumawa ng resolusyon. Siya pa yung gumawa nung de facto dismissal, mga kababayan. Ano po ang ibig sabihin nun? Ayaw nilang marinig ng mamamayang Pilipino yung paglilitis kay Inday Sara Duterte. Ayaw nilang marinig ng mamamayang Pilipino yung depensa nung kampo ni Inday Sara Duterte. Bakit to? Kasi Sir Tony, wala silang depensa. Kung dati mayayabang ho sila, no? Nako, malakas kami, no?
number namin mas madami sa numero ninyo. Kaya pihado na acquitted si Inday Sara Duterte. Siguro medyo ngayon napapansin na nila at ramdam na nila, naku, mapapahiya tayo. Sa lakas ng ebidensya, no? Pag inakwit natin ito, magagalit ang mamamayang Pilipino. Ito pa nga lang inusog lang ni Chis Escudero, mga bossing, yung impeachment. Inusog lang from A2 hanggang A11, nagpapakita na po ng lakas ang bayang Pilipinas. Tingnan niyo ho, yung mga yung mga universidad ho, De La Salle, San Beda, di po ba? Universidad ng Pilipinas. Nagpapakita na po ng lakas, mga bossing. Ngayon, dahil nga nung una, ang pinagyayabang nila, madami kami. No, number game yan. Medyo napansin nila, pag inakwit natin to, yari tayo sa sambayan ng Pilipino, magagalit sa atin. Halata na inakwit natin to kasi kaibigan natin to. Ganito na lang. Wag na nating ituloy. Hindi maaaring ituloy. Pag naituloy yan, imposible na hindi ma-acquit si Inday Sara Duterte. Bakit to? San tambak yung ebidensya ho, mga bossing? Di ba? No, yung mga resibo na lang po, nag-uumapaw. Lahat walang pagkakakilanlan. Sabi nga ho ni Katunying, sasabihin ng mga DDS na alias po para hindi malaman kung sino yung taong iyon. Di naglolokohan na nga lang. Bakit pa nagpasa? Di ba? Ba't nagpasa pa nung mga resibo? Hindi na lang dapat nagpasa. Di ba? Tinamaan kayo doon. Sapul kayo doon kay Tunying. Akala nyo kakampi nyo na. Kasi bumanat nung isang beses kay Pangulong Bongbong Marcos. Light lang naman. Di ba? Si Bato, halata ng sambayan ng Pilipino na hindi para sa mamamayang Pilipino, para po sa mga Duterte, yang si Bato de la Rosa. Dapat nga ho, ito unang-unang i-inhibit kasama si Robin Padilla. Dahil ho sila, mga kababayan, nakita na po natin ang kanilang pagja-judge doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Sabi ni Ken Mato, paliwanag lang ni Sara ang kailangan na marinig namin at buong Pilipino. Correct! Kaya lang sir, ayaw nilang umabot sa punto na ganun. Kasi kapag kaho, mga kababayan, umabot sa puntong ganun, naku po, paano nila ididepensa yun? No? Isa-isahin yung mga resibo, yun, paano didepensa yun? Yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo, paano yun ididepensa? Tayo hong lahat, mga kababayan, mga boss chief amo sir, narinig ho natin yun. Kaya, ang sinisigaw ni Bato de la Rosa, wag nang ituloy. No? Kasama nung ibang mga senador. Dahil po pag natuloy, mahahalata ng bayang Pilipinas na napakabigat ng ebidensya, tapos inakwit nyo pa din. Lagot. Di ba? Iyari.